na ng China. O, eto na. Nagsalita na si E.S. Bersamin, mga kabibig. We are not ready to classify this as an armed attack. Pero yung iba, ang iingay na nagsasabi, kailangan na nating sumugod sa China. Pero itong E.S. Bersamin natin, sinabing, hindi ito armed attack. This is only just miscommunication. O paano yan? Napahiya na naman si Gibo. Napahiya na naman si Tariela. O, sino ang paniniwalaan natin? Si Lucas Bersamin or itong si Tariela at si Gibo? Oh, may press con ha. Oh. Ipaparinig ko sa inyo para sabihin ko talaga sa inyo na, ay, oo. Diba? Hello, Vanessa Mori. Oh, no, shout out kita dahil ha. Baka galit-galit ka na naman sa akin kasi hindi kita ma-shout out. Eto na. Oh. Makinig tayo kay Bersamin ha. Para naman medyo mahiya naman yung mga galit na galit sa China. Pero maling-mali ang mga sinasabi nila. Diba? O, eto na. O, i-share ko sa inyo. Yan o. E.S. Bersamin, we are not ready to classify this as an armed attack. Hello, Elmer Nazares. Salamat. Malapit-lapit nang ipatapon sa Hawaii. Marcoses, sana nga sa Afghanistan na sila itapon from Sendivapes. O, dapat lang Afghanistan. Tapos, mahiyos ang butot. Kabibig, galing mo talaga. Hawak ng mata para hindi maminting. Ito na ha. It has not been, considered in our discussions. Ay, hindi ka muna. Ito na. Go. The Philippine government considered this as an armed attack. Armed attack ba? Well, this was probably a misunderstanding or an accident. Oh, misunderstanding and accident. Oh, take note ha. Hindi ito armed attack. This is just misunderstanding or misunderstanding. Miscommunication. Ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nating biyak. Diba? Sir, does this incident, given na sir may 7 soldiers na sugatan, may naputulan ng daliri, does this fall po sa invocation ng Mutual Defense Treaty with the US? Well, to be accurate with the status of our soldiers, there was only one who got injured. As earlier reported, there were like 7, but actually there's only one, Sergeant Pacundo of the Philippine Navy. And that has not been... your question about... Hala nako si Marisa ni Shoga namigay ng pang mineral water. Salamat. Salamat Dayhan, naawa ka sa akin. Ay, binigyan mo ako ng konting blessing ba, pang mineral water sa akin. Salamat talaga, Day. The invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. O, yun ha. Again? Does the Philippine government consider this as an armed attack? No. Well, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung mga nakita namin is mga bolo, axe, nating biyak. Sir, does this incident, given na sir may 7 soldiers na sugatan, may naputulan ng daliri, does this fall po sa invocation ng Mutual Defense Treaty with the US? Well, to be accurate with the status of our soldiers, there was only one who got injured. As earlier reported, there were like 7, but actually there's only one, Sergeant Pacundo of the Philippine Navy. And that has not been...
Your question about the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Oh, yeah. Narinig yun na ha. So, ang sabi doon, it's an accident or miscommunication. Paano na yan? Ano kaya isasagot ni Tariela tungkol dito? Nako. Ay, nako, ito na naman tayo. Mali naman ang mga binanggit na rason. Mali naman ang mga sinasabi nila. Pero si E.S. Bersamin nagsasabing, it's not an armed attack. It's a miscommunication. It's just an accident. Oh, English yun, di ba? Ano ba dahilan kung bakit naputol ang daliri? Nako, sila na ang makasagot dyan. O, gusto mo ba magbangayan pa? Gusto nyo ba i-discuss pa kung bakit naputol ang daliri? Mary Jane, gusto mag-EDSA na. Kabibig, sobrang seryoso mo ngayon. Pati ako kinakabahan sa mga news mo. Ay, dapat ka nang kinakabahan, kasi delikado na ang status ng Pilipinas ngayon. Bakit? Tingnan mo, nag-drop pala yung peso natin. Tapos yung stock market nag-drop din. Kabibig, ang nangyayari sa war ng US-China conflict is an economic war. Now, pag ikaw dependent sa dollar, babagsak ka rin. Kaya nga ang dami ng bansa ang nag-attempt sumali sa BRICS. Oo nga eh. Pero ang Pilipinas, ewan ko, parang hello Philippines, wake up. Ano ba? Ano bang gagawin natin? Ano ba? Puro ayuda na lang. 'Di ba? Puro ayuda na lang ang ipamimigay nyo. Ay, nako. So, mga kabibig, ano ang iyong reaksyon sa mga chismis ngayon? Nako, ibabash na naman nila si Executive Secretary Lucas Bersamin. Oo, kasi parang ayaw nila yung statement ni Lucas Bersamin, mga kabibig. This is scary daw because we thought that the BBM admin will stand and fight against China. Naniniwala ang mga kokak sa nangyari noong aksidente ay ito na daw ang simula na ang BBM admin ay will stand and fight against China. Sabi ng mga kokak, we felt betrayed by this admin. Because how can you say that when the naval personnel almost lost their lives, therefore everything is just a lip service or performative activism? Nako, paano yan? Sinabi ni Bersamin na misunderstanding or accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. So meaning, kabibig, takot pala si Marcos sa China. Diba? Sabi dito, no, this was probably a misunderstanding or accident. We are not yet ready. So hindi pa tayo handa. Galing niya sa gobyerno ha. Read between the lines. I-understand mo, 'di ba? Read between the lines. Sabi ni Bersamin, ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, we are not yet ready to classify this as an armed attack. So, hindi pa tayo ready na itong nangyari ngayon sa West Philippine Sea between naval and tawag dito, na mga Chinese is an armed attack, sabi dito. So, hindi pa tayo ready makipag-away sa China. Diba? Ganun lang ang pag-understand. Pag nakita daw natin na gumagamit ng bolo or axe and nothing beyond that, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit ano pang gagawin ninyong pagtapang-tapangan lang according to Ate Susan, wala tayong kalaban-laban sa China. Anong ilalaban natin? Si Batang Quiapo? Si Tanggol? Diba Read between the lines na sinabi ni Bersamin. We are not
ready to classify this as an armed attack. So ano nga ba ang armed attack, Bersamin? Kaya yung iba na fail nila nga ang Marcos administration ay handang-handa na kalabanin ang China, nalungkot. Galit na galit sila. Ang sabi nila, this is just a mere lip service or performative activism. Performative activism. So, sinong kawawa ngayon? Edi yung mga taong naniniwala na gulo na, gera na, this is it. So, pinaniwala lang pala kayo ni Bongbong Marcos. Don't tell me, hindi alam ni Bongbong Marcos kung ano ang statement ni Bersamin. Natural, si Bongbong Marcos at si Lucas Bersamin, nag-usap-usap talaga yan, Diba? Hindi man pwede si Bersamin magsalita dyan na walang alam si Marcos. Okay. Palakol Kabibig. Welbert Saligi, hello Kabibig. Bojor Philippines, armed attack daw yung ginawa ng KOJC na pumigil sa mga sundalo. Diyos ko po, economically nga lang, patay na tayo Ito na lang Kabibig, lahat ng trades natin China mawala. Ano nangyari sa atin? Lahat tataas. Of course, Mighty Tamba, lahat talaga. Marami naman daw mga aswang, mangkukulat, mga manananggal sa Pilipinas. Hindi sila na tatawagin natin para sila yung haharap sa China. So ngayon, galit na naman ang mga Dinlawan, ang kakamping at yung mga BBM supporters na feel nila na niloko kami ng gobyerno. Akala namin na sinuportahan namin yung nangyayari sa West Philippine Sea, misunderstanding la pala or accident. Sabi ni Bersamin, hindi ito armed attack. We are not yet ready to classify this as an armed attack. Hindi na uso ang palakol at itak, bangag talaga. Kayo talaga, madadali tayo dyan. So, ano ang iyong komento? Double bodol. Totoo, ito yung bunga na isang napakamalaking pagkamali. Bolo pala ng China, olats na tayo. Kaya nga, huwag madaling mag-alsa balutan. Hintay-hintay muna tayo, 'di ba? Feel ko talaga takot ang Pilipinas. Yung mga tao kasi very strong sila sa social media. Ang bilis-bilis mag-comment na atakihin natin ang China. Boycott China products. Hindi na papuntahin ang Chinese people sa China. Ang galing-galing sa social media. Pero pag mangyayari na yung mga gusto yung giyera between Philippines and China, tingnan natin kung meron kayong isasalita. 'Di ba? Puro black propaganda ang gimmick. Puro propaganda ng kaliwa. Yun mga kabibig. So, paano na yan? Nakapag-vlog na yung mga ibang BBM supporters na sabi nila, this is really how Marcos able to fight for every Filipinos. Mabuhay si Marcos, may paninindigan. Siya talaga ang totoong presidente na handang makipaglaban sa China. Yan ang mga sinisigaw nila. Ngayon, olats. Sinabi ni Bersamin, we are not yet ready to classify this as an armed attack. This is probably misunderstanding or just an accident. Diba? Tatawaging pro-China ang nakakaintindi ng sitwasyon. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. So, pinagtatawanan natin yung mga kalaban natin. Sabi na, nanalo ang pro-China ngayon. Wala tayong magagawa. Ang gobyerno na ang nagsasabi, we are not yet ready. Kailan ba maging ready ang Pilipinas? The most powerful country, China, versus ang Pilipinas na naghihingaos, na gutom
At ang Ayuda Nation versus the most powerful country. Kaya ba natin yan? Naku. Ayuda Nation, Pilipinas versus the most powerful country, China. Kaya nyo? Kayo nga. Puro ayuda lang ang nasa isip ng gobyerno natin. Tapos yung 29 pesos na bigas na sobrang luma sa Kadiwa Store. So ano na ngayon? 'Di ba? So yan na mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Gabi na, kailangan na akong matulog at kailangan na akong mag-relax kasi bukas another chika, another lebak-lebak with evidence. 'Di ba? Mag-ano muna ako sa aking flower na na pantrapo. Okay? Mabuti naman at natauhan ang gobyerno na di tayo oobra sa China. Salamat, Mikey Tamban. Thank you everyone for watching this vlog. Salamat sa nag-like, nag-share. I-share mo sa mga taong tulog pa ngayon na feel nila nga kaya nila ang China. Ang gobyerno na nagsasabi, we are not yet ready. Hindi handa si Bongbong Marcos, kasi kailangan pa niyang magsona. Ay, nako. So, thank you everyone and see you next time. Bye!